natin yan. Kasama si Lynn. Good morning, Lynn. Hi, Miss Lynn! Good morning, Ate Sue and Shaira. Tama ka, Ate Sue. Kailangan nga naman natin malaman talaga ang opinion ng mga kabataan dahil sila talaga ang apektado nito, di ba? Kaya narito tayo ngayon sa Immaculate Heart of Mary College Incorporated here in Quezon City para pag-usapan ito. Ang topic natin, mainit-init pa talaga. Pabor ba sila na iban ang social media o paggamit ng social media ng mga menor de edad? Kasi syempre ito yung isa sa mga paraan na nakikita natin para maprotektahan ang mga menor de edad sa mga digital or the bad digital effects of digital use on them. Kaya let's see kung ano opinion ng mga kabataan dito. Let's ask a couple of them. Hi, what's your name? I am Kaylin Conde po from grade 11. Grade 11. Okay, so which means how old are you now? I am 16 years old. 16, so nandoon ka sa borderline na maaari pa rin maapektuhan ito eh. So anong opinion mo? Dapat ba iba ang paggamit ng social media mula sa mga kabataan o hindi? Hindi po. Hindi po ako papayag. Kasi po, para sa akin, ang aking paniniwala ay hindi dapat ito i-ban. Opo. Kasi ito ay importante sa aming mga youth. Kasi po, ang social media, hindi lamang ito isang bagay na para sa entertainment. Ginagamit rin po ito para sa edukasyon. Thank you so much. Thank you. Okay, another opinion here. Hi, what's your name? Magandang umaga po. Ako po si Zuriel Toraray from grade 12 SVVP. Okay, so Zuriel, anong palagay mo? Dapat ba iba ng paggamit ng social media o hindi? Yes po, pumapayag po ako sa pagban ng social media sa mga menor de edad na sa kadahilanan po na hindi pa po fully develop ang kanilang judgment at decision-making skills. At ang mga parents po, kahit po may parental guidance po sila, it doesn't mean na ang mga magulang po ay mababantayan ang mga ginagawa ng kanilang mga anak. At karagdagan pa po, hindi po ibig sabihin na guided po sila, ay safe na po sila sa mga pwedeng makita nilang mga negativity. Ayun po. These are two actually very good points na binigay sa atin ng mga dalawang kabataan dito sa eskwela na ito. No? Kaya mamaya mas pag-uusapan pa natin yan sa ating pagbabalik. Kaya tutok lang mula para sa inyong morning show ko sa lagi ko na ka, unang hirit. Ayun. Maraming salamat, Miss Lynn. Abangan pa natin ang POV ng mga kabataan mamaya. Thank you, Attorney Gabby. Ask me, attorney. Eto pa, pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapuso. Hot topic to yung online dahil sa mga insidente nga ng school violence. Pagbaba ng social media sa mga menor de edad. Yes. Ayan. Alamin din natin ang boses mismo ng mga kabataan sa isyong yan. Pakinggan natin ang kanilang point of view o POV! Ayan, kaya Lynn, simulan na natin ang damdami ng ating mga kabataan. Ay, good morning again, Ate Sue and Shaira. Medyo matindi nga yung usap-usapan natin ngayon because this is a very sensitive topic, no, particularly for the young ones. So, balik tayo dito sa Immaculate Heart of Mary Incorporated sa Quezon City. Nakakabahala naman talaga kasi ang mga nangyayari na sunod-sunod na school violence sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito. In fact, may dalawang panukala na ang naihain sa Senado para sa pagbabawal sa paggamit ng social media sa mga kabataan. Iba't ibang detalye nakapaloob dito sa panukala, no? Kaya kailangan pa itong pag-aralan at himayin. Pero iisa lang po ang goal ng mga panukalang ito, which is para maprotektahan ang mga kabataan sa mga panganib ng digital exposure. That is why we are going to talk about that today. Para simulan ng ating topic ay, pabor pa sila na iban ang social media sa mga menor de edad. Yan ang POV natin today. At ipapakilala natin ang magbibigay ng kanilang mga opinion. Para sa affirmative, on my right side, pabor na iban ang social media sa menor ay makakasama natin si Eduardo Zapatos Jr. from grade 12, Humes and consistent honor student. Now, on my left side, sa opposition side, o hindi pabor na iba ng social media sa mga menor de edad, let's welcome Bessie Decano from grade 12, Humes and consistent honor student. O eto, mga kapuso, paalala lang po ha sa mga kapuso, the views and opinions expressed by our students are for the sake of debate only and do not necessarily reflect the views and opinions of the students or the positions of any entities. Again, debate lang po ito.
Siyempre, guided din ang ating debate by their teacher. We have Ma'am Angel Victi Panelo, right there. Student Activity Coordinator in Senior High School, Hume's teacher. Okay, ayan. Alam mo, matagal na kanina ko pa tinatanong, ready na si Eduardo at si Bessie, no? So ready na sila para sa ating mechanics. Meron tayong 3 rounds. For the first 2 rounds, we have 30 seconds each para sabihin yung side nyo and of course to counter each other. And then magsisimula na tayo after that ng ating 1 minute and 30 seconds for the last part. Okay, are we ready? Okay, we will start with Eduardo first. Your 30 seconds starts now. Yes, I agree that social media should be banned for students. Kasi ang social media ay punong-puno ng mga anonymous na tao, mga tao na hindi natin kilala. Pangalawa, ito ay punong-puno ng mga influences na hindi natin alam kung tama ba o mali at hindi natin nare-regulate. At panghuli, marahil ang mga factors na ito ang naging dahilan o parte ng dahilan sa papatuloy na school violence or violence sa ating mga estudyante ngayon. Thank you very much, Eduardo. Uy, tama-tama. Almost 30 seconds. I love it. You got your points across. All right. And now it's time para marinig naman natin si Bessie. Ano ang kanyang side? We will hear it now. Maraming salamat, Mr. Zapatos. On the other hand, I firmly stand to disagree with this statement. We should not ban social media for minors. Bakit? Dahil para sa akin, banning is a part of restriction and restriction is not the real solution. Marami pang mga iba't ibang factors, marami pang mga iba't ibang solution na dapat natin pagtuunan ng pansin, hindi lamang sa mga ganitong problema. Katulad na lamang ng digital literacy, proper responsible use, and guidance from parents. Thank you very much. Wow. Ang galing nga. Dalawa sila talagang swak na swak sa 30 seconds. I love that. Okay. Now we go to the second part, which is to counter. And to counter, we go first to you, Eduardo. Your timer or your time starts now. Ang restriction ay isang bahagi lamang ng paraan upang mabawasan natin ang mga violence na nangyayari sa atin ngayon. Ito ay parte ng solusyon. Ito ay paraan upang tayo ay maging kalmado, ang mga estudyante ay malayo sa mga impluensyang masama at malapit sa mga regulations, mga magulang nila ang mag-aayos or mag-control ng kung ano makikita nila at mga impluensya na dapat para lamang sa mga bata. Thank you very much, Eduardo. Now, Bessie, it's time for you to counter. You have 30 seconds starting now. Actually, itong law na pinapatupad, maaaring maipatupad ng ating gobyerno ay naipatupad na sa Australia. Ngunit masasabi ba natin talaga na natigil na ang mga violence doon sa bansang yun? Hindi, di ba? So, ang real question is that, paano ba natin mailalayo ang ating kabataan sa social media? Paano ba natin sila matuturuan sa tamang paggamit ng social media on how to responsibly and efficiently use this? All right, maraming salamat, Bessie. Now it's time to go forward to our free flow segment. We have 1 hour tuloy. We have 1 minute. Ang tagal ng 1 hour. No, we have 1 minute and 30 seconds only to counter each other, please. Akin lang is that dapat respeto pa rin. May paggalang pa rin tayo sa isa't isa. Huwag tayo masyado mabarahan. Okay, so are we ready for 1 minute and 30 seconds? Okay, Eduardo, Bessie, your time starts now. Ang social media ay isang privilege. Katulad sa Australia, hindi man natin masasabi na completely nito na stop ang violence against children. Ngunit nababawasan nito at namimitigate nito ang problema at hindi na ito hinahayaang kumalat ang problema. Ngunit maaari din natin isipin ng mga factors kung saan ay mawawalan ng boses ang ating mga kabataan. Ang social media ay very evident sa ating mga kabataan ngayon kung saan ay nagiging expressive sila sa kanilang mga opinion regarding mga social issues, especially sa mga politics, etc., etc. So, kung ibaban ba ang social media para sa atin, ano ang magagamit nating plataforma para bumoses in a convenient and efficient way? Ang ekspresyon na importante, ngunit ang kalayaang walang pananagutan ay walang patutunguhan. Sapagkat tayo, as students, we must learn first kung paano makibagay sa mga tao physically, kung saan tayo nandito at kung paano tayo makipag-interact bago tayo mag-move online and makipag-interact sa ibang tao. I'm so sorry, but nowadays in our society, nasa mundo tayo ng kung saan ay nag-i-innovate na ang social media. Nasa generation tayo kung saan ay modern technology na ang ating mga ginagamit. So, kung ibaba ng social media sa mga kabataan, do you think na hindi ba sila
hindi ba sila maiiwan ng mga generations in our other countries? And at the same time, kung hindi sila matatapos sa paggamit. All right, that ends our last part. We gave them a minute and 30 seconds together. And I have to say, malinaw ang kanilang mga posisyon, and I understand it perfectly. And both made a lot of sense, no? But my view on the topic is this. For me, it's not a total ban dapat, no? Perhaps maybe a limitation to the access that the kids will get particularly for those who are 13 years old and below. Dahil aminin man natin o hindi, they are very heavily influenced by social media. Tayo nga mga matatanda, influenced tayo ng social media, mga bata pa kaya, na hindi pa full ang kanilang mental capacity, no? Their thoughts and understanding or the workings of the world ay hindi pa kumpleto. Kaya dapat slowly matulungan, hindi lang ng mga magulang, kundi mga teachers and mga adults, matulungan ang mga bata to form their own to form themselves first before they can give opinions about the world. And therefore, sana kahit paano maging full ang kanilang mental capacity before they even do anything with social media that will affect their future. That is my opinion. Maraming salamat Eduardo, maraming salamat Bessie, at maraming salamat sa ating paaralan today, which is the Immaculate Heart of Mary Incorporated here in Quezon City. Thank you very much. And to the students na very enthusiastic about their classmates, maraming salamat mga kapuso. Alright, abangan kung saan pa kami iikot kaya para mabigyan ng boses ang kabataan dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan lagi una ka. Unang hirit. Lakasan nyo naman. Unang... Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.